At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga sa episode 316 para kay season 4 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At ito nga dito tayo natapos yung sa pagsasabi ni Drive Knight sa kung ano ba talaga yung gustong mangyari nito ni Dr. Bofoy. At ito ay yung sirain ng lahat at bumuo ng kanyang sariling mundo na siya yung magiging ruler, yung pinuno nito. At now, ang continuation niyan is eto naman na. So dito, salita na. Ito si Genos, sabi niya nga dyan, alam ba ng Hero Association lalo na yung mga executive na si Dr. Bofoy yung mastermind ng lahat ng kaguluhan na nangyayari dito? So sagot, ito si Drive Knight, sabi niya nga dyan na hindi alam yan ng mga Hero Association, yung mga executive doon. At saka isa pa maliban pa rito, parang reliant na nga raw itong mga executive dyan kay Dr. Bofoy, kay Metal Knight, lalo na dun sa kanyang mga weapons na ginagawa, pati na rin sa kanyang defense system. At ito tuloy nga ni Drive Knight, kaya nga dahil dyan ay hindi niya paraw sinasabi sa mga executive itong kanyang data na nakalap, kasi ano lang naman daw niya bunga lang ng sarili niyang pag-iimbestiga. At saka isa pa, most likely yung ibang mga executive ay kampe o reliant talaga sila dyan kay Dr. Bofoy. At ito nga tuloy pa ni Drive Knight, alam naman daw ni Genos dyan sa Hero Association hindi pare-parehas yung mga nandiyan, hindi sila iisa ng pag-iisip at saka hindi sila iisa ng gusto. So yung iba ay tinuturing daw na pwedeng dangerous, delikado itong si Dr. Bofoy, pero yung ibang executive naman ay pwedeng iniisip na yun nga mapagkakatiwalaan itong si Dr. Bofoy. At sa tingin nga raw nito ni Drive Knight, baka may iilan pa na nakikipag-team up o kampihan dyan kay Dr. Bofoy para sa sarili lang kapakanan. So kaya nga nagpa siya itong si Drive Knight na suluhin na nga lang daw yung mission niya na yan, yung operation na yan, at wag magtiwala sa kahit na sino. Pero eto ay sagot na itong si Geno, sabi niya kung gano'n na talaga palang parang importante kay Drive Knight itong mission na ginagawa niya dyan sa pag-iimbestiga kay Metal Knight, bakit niya sinasabi yan dito kay Genos? So sagot, ito si Drive Knight, sabi niya nga dyan na naniniwala siya na parehas sila ng sitwasyon nito ni Genos. At ito nga tuloy nga ni Drive Knight na parehas sila ng kalaban, parehas din sila ng goal na kung sino yung gusto nilang tapusin yung hinahunting nila. Kaya naman sa tingin nga raw ni Drive Knight ay karapat dapat lang na pagkatiwalaan niya itong si Genos. At ayun nga parehas na parehas kasi sila ng sitwasyon ng kalagayan. So kaya nga ito na, guguluhan na itong si Genos kasi inulit-ulit ni Drive Knight na parehas nga raw sila ng sitwasyon. Kaya nga sabi niya na ano ba yung sinasabi nito ni Drive Knight. At eto nga paliwanag na etong si Drive Knight, sabi niya nga dyan kasi ganito yan, yung village niya na destroy nga rin daw yan, at ang dumistroy doon yung nagwawala na robot na ginawa mismo ni Dr. Bofoy. At ngayon yung robot na nagwawala na yun na sumira sa kanyang village, yun din daw yung sumira doon sa village ni Genos at pati na yung tumapos sa kanyang mga magulang. So kaya nga rito nagulat etong si Genos, sabi niya ibig sabihin yung rampaging cyborg na yun din yung may kagagawa ng pagkawasak nung village nga ni Drive Knight. At so ito ngayon, sabi nga ni Drive Knight, yung rampaging na cyborg na yun na hanggang ngayon ay walang ginagawa kundi mangwasak na mangwasak at wala siyang pinipili na kung sino mang city, ay pakalat-kalat pa rin. At saka isa pa, isa lang yan sa pagkarami-raming mga robots at saka mga weapons na ginawa ni Dr. Bofoy para sa pagkawasak ng mundo. So kaya nga ito tuloy ni Drive Knight, whether mga robot man yan o mga cyborg man yan, lahat yan marami nang inispawn si Dr. Bofoy sa mundo para nga wasakin itong buong mundo. So now ang ginagawa ngayon ni Drive Knight ay hinahunting niya yung mga machines na yan na inispawn ni Dr. Bofoy, tinatalo niya yan, at pagkatapos kumukuha siya, nangongolekta siya ng mga samples nito. At now yung mga nakolekta niya ng mga samples mula dyan sa mga nilikhang robot ni Dr. Bofoy, ginagamit niya para i-enhance yung kanyang katawan at pati na rin itong kanyang sandata. At ito nga tuloy nga dito ngayon ni Drive Knight na yung sinasabi nito ni Genos na mad cyborg ay wala pa raw talagang patunay o evidence na nasira na siya o natalo na siya ng ibang mga heroes. Pero ang katakataka rito ay bakit biglang naglaho na lang daw sa eksena yung robot na yan. Parang ilang taon na na walang balita patungkol sa cyborg na yun. So kaya ang hinala dito ni Drive Knight, baka raw tinago talaga yan ni Dr. Bofoy. So ibig sabihin hindi niya talaga pinakilos na yung
yung robot na yon at nilagay niya sa kanyang weapon storage nang sa ganun ay para ma-preserve itong cyborg na to. Para yan yung isa sa mga trump card na gagamitin ni Dr. Bofoy sa tamang panahon. At ayun nga, kaya niya nilagay sa storage niya ng mga sandata itong cyborg kasi para maiwasan yung pagkasira niyan. At ito nga dito, tuloy nga nito ni Drive Knight. So di ba ngayon ay hinahabol-habol nga o pinupursue ni Genos ang si Metal Knight. Katulad na lang sa ginagawa nga nito ni Drive Knight. So kaya naman, ang sabi nga nito ni Drive Knight na maghanda nga raw ito si Genos kasi behind the scenes si Dr. Bofoy ay talagang marami na siyang mga cyborg at saka mga nakahandang robot para nga salakayin itong buong mundo. At ito nga, tuloy nga rito ngayon ni Drive Knight na eto na yung tamang panahon at dumating na nga raw yung oras na kung saan kumilos na ayun si Dr. Bofoy sa pamamagitan ng pag-i-spawn niya o pagpapadala niya ng mga ineksperimentuhan niya mga halimaw, yung mga in-enhance niya ng mga halimaw para magdulot to ng kaguluhan at saka ng distress sa sangkatauhan. At now, natiyak nga raw niyan lahat ng meron at si Dr. Bofoy, gagamitin niya na, ilalabas niya lahat yan para magbigay ng final blow sa sangkatauhan. So kaya nga sigurado lahat ng mga ginawa ng robot, aatake na yan sabay-sabay. So dahil dyan, sigurado yung matagal nang hinahunting ni Genos na mad rampaging cyborg na sinasabi niya, sigurado kasama rin niya na atake, lalabas din yan. Pero bago pa man din daw mangyari itong bagay na to, ay gusto nga raw yun maagapan ni Drive Knight. Kaya gusto niya na siya yung manguna sa gagawin nilang operation dito kay Metal Knight. Uunahan nila yung gagawing pagsakop ni Metal Knight sa buong mundo at aatake na sila kagad. At eto nga, biglang sabi rito ni Drive Knight kay Genos na paano ba yan? Sasama raw ba? Magjo-join ba? Ito si Genos dito sa operation, sa mission na gagawin ni Drive Knight laban kay Metal Knight. At pagkatapos nga niyan, isyan guys, so hanggang dito lang itong episode 360 natin. At so yun, so nagiging intense na ito yung pag-uusap ni Drive Knight at saka nga nito ni Genos. So grabe pala ang garboy. Ang laki pala ng mission na gustong gawin nito ni Drive Knight. But anyways yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At hintay-hintay lang para sa next episode natin. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.